Okay, start na tayo by preparing yung mga gagamitin natin. So, kailangan lang natin ng basic fondant tools, fine brush, tapos yung stainless tool, floral wire cutter, and then floral wire, number 18 yan, edible glue, and then knife, scissors. Kailangan din natin ng powder dust para sa shading. And syempre, yung ready to roll fondant from Peyotraco. So first, kuha muna tayo ng bond paper and trace natin yung hands natin para ma-achieve natin yung exact size na kailangan. Then after that, kunin natin yung floral wire and then gagawa na tayo ng armature para maging support doon sa magiging topper natin. Kailangan yung armature na gagawin is kaya niya yung support or yung bigat ng fondant. So, kailangan pag dugtong-dugtongin siya. And as you can see, tinatry ko na siyang patayuin dito. So, ayan. Then, prepare na natin yung fondant natin. So, kukuha lang ako. Siguro ang mga nagamit ko dyan, I think 350 to 400 grams ng fondant. And then, after that, lagyan na natin siya ng Tyflo. Yan, inid lang natin siya. Importante na ma-mix nyo maigi yung Tyflo bago kayo mag-color ng fondant nyo para maiwasan natin yung pagbuo-buo. And to achieve yung parang flesh color ng skin, mix lang ng konting red and yellow and then brown ng Fiatraco food color gel. Then after that, set aside muna natin yung fondant and then balutan na natin ng floral tip yung armature natin. And then balik tayo dun sa pattern na ginawa. Dito tayo magbe-base kung gaano kalaki yung fondant na gagamitin natin for each finger. And then, pag nakuha na natin yung tamang sukat, kuha tayo ng edible glue and then attach na natin yung fondant. And same goes para dun sa lahat ng fingers. Then, prepare na din natin yung pinaka-fondant na gagawin nating final skin ng hand natin. Nilagyan ko na din ng dents or parang ugat yung magiging hand natin para kapag kinover natin yung skin, yung final skin, is kitang-kita na siya kagad. After mabalutan, kailangan na lang kaunting linis. And then, pwede na tayo maglagay ng mga dents, creases, para mas mukhang realistic yung hand natin. Guys, remember when doing hyper-realistic cake or topper, napaka-importante ng texture. So, kailangan kuhang-kuha na yung texture bago tayo mag-dust. Gagawin ko na yung nails. So, para hindi masayang yung gawa ko, itatry ko muna siya sa isang scratch fondant. Para if ever, kunin ko muna yung pinaka-final na texture na gusto kong ma-achieve bago ko siya gawin dun sa mismong subject ko. Then, pag okay na, satisfied ka na, pwede mo na siyang gawin dun sa mismong subject. Yan, di ba? Para hindi na kayo kailangan umulit. By the way, ang ginamit ko pala dyan is yung stainless tool na parang pa-curve and then pa-loob. Ipipress down nyo lang siya para ma-achieve nyo yung nails effect natin for the fingers. Then after that, doon na tayo sa ibang details. Yan. Gamit yung Dresden tool. Gumawa lang ako ng parang crease kasi yan yung effect na merong parang tinahi yung kamay. Para naman dun sa texture ng skin, Dresden tool pa rin yung gamit ko. And then glide nyo lang para magkaroon ng guhit-guhit na effect. Kailangan magaan lang yung pag-glide nyo para hindi malalim yung magiging texture and mas mukha siyang realistic. Pwede din kayo gumamit ng iba't ibang klase ng tool, hindi lang naman yung Dresden. Tulad dito, gumamit din ako ng pinakamaliit na stainless tool para makuha yung saktong texture dun sa mga daliri. And dyan medyo napansin ko na parang nagmo-moist yung fondant natin since umulan kasi bigla. So, dinust ko lang siya ng cornstarch. Then, tuloy lang tayo sa paggawa ng mga dents and other details para sa kamay. And after nito, magtitimpla na ako nung ipang-dust natin. So, ang ginamit ko lang is powder dust na pink, brown, and red. Imimix ko lang siya para ma-achieve ko yung parang fleshy type or parang medyo nagsusugat na color.
And then para mag-lighten lang yung color, yung makikita niyo diyan cornstarch 'yan. Hinalo ko lang din siya para hindi gano'n ka-powerful 'pag nag-dust na ako. Again, para hindi masayang yung ginawa niyo na subject, kung magda-dust kayo bago niyo siya i-apply, try niyo muna siya sa extra fondant or spare fondant niyo para makita niyo kung achieve niyo na yung kulay. 'Pag okey na and then you can start dusting na. So, inuna ko dito yung mga dark colors para ma-emphasize yung nails niya. Then after sa nails, dun naman tayo sa dents or yung parang putol ng hands dun sa pinakatahi. Ang kinulay ko lang dyan is brown para ma-emphasize yung hiwa niya. After that, tuloy-tuloy lang tayo sa dusting. Sunod natin yung mga knuckles sa mga fingers. And then after that, parang mabalance yung color, hindi siya super light. Ang ginawa ko, pinagmix ko lahat nung natitirang dust, tsaka ko siya in-apply doon sa buong kamay. For the stitches naman, gumamit lang ako ng toothpick tapos tinusok ko lang. Para naman dun sa stitches, ang napili kong gamitin is royal icing. So, nagmix lang ako ng egg whites together with Peotraco powdered sugar and then nilagyan ko ng black food color. Pwede din naman kayong gumamit ng black fondant pero mas prefer ko tong royal icing kasi mas madali siyang i-apply so ipapipe ko na lang unlike pag fondant. And here's our final look para dun sa hyper-realistic cake topper natin.